Nung last time na schedule ako sa onco, narinig ko kasi dun sa isang nag-i-interview na taga Pio del Pilar. Ngayon, tinanong ko siya, saan ka sa Pio? Yun. Kaya kami nagkakilala. Nagkataon naman na magkamag-anak pala kami. Nagtanungan kami tungkol sa mga pinagmulan ng family. Oo. Bali yung nanay niya at nanay ko magpinsan. Kaya talagang close. Sabi ko, saan ka nakatira? Doon daw sa tabi ng palengke. Eh, may kamag-anak ako doon. Sabi niya, kamag-anak ko rin yun eh. Sabi ko, di magkamag-anak pala tayo. Kaya tuwing mag-meet kami, nakilala na kami. Sabi nga nila, food brings people together. Kaya naman sinurpresa ng aming team ang isa nating Wonder Warriors sa isang espesyal na lunch out para makaiwas sa stress at makipagkwentuhan. From Love, Hope, Dream, this is Art of Connection. I'm Malu Ortiz, stage 4 breast cancer warrior for 1.5 years. I'm Teddy Carmona, stage 2 breast cancer warrior. 7 years this month. Before, I am an OFW employee for more than 20 years. I decided to go home after pandemic and stay for good because I'm already a senior and my children wants me to stay. They told me, Mommy, kalahati na ng buhay namin, nandun ka na sa abroad, kailangan, nandito ka naman. During my married life, I worked as a department secretary. When my husband worked as OFW, I stopped working and as a housewife na. Then I put a small business sa bahay namin. Nagtinda ako ng mga RTW to make me busy. Order muna tayo ng pagkain at habang abala ang ating mga kusinero, alamin naman natin ang pinagkakabalahan ng ating mga cancer warriors. Naloko ko sa pagkablantitas up to now. Parang yun ang naging stress reliever na nalilibang ako doon. Tsaka pag nakakapunta ako sa ibang lugar, lalo na pinagsisimba ako sa Baclaran, hindi pwedeng wala ko gawing halaman. Kaya nga lang yung area ko, kasi nasa main road ako, kailangan limited lang kasi kailangan magbigay ka ng tao. Kaya yung karamihan iba puro nasa pots. Now, I am busy Kaya marami activities yan. doing my Zumba. volunteer activity in Don Bosco as a Boss Cucina volunteer, doing the chopping of the vegetable, giving it to the yung mga less fortunate people so that they can eat. Every TTHS, I have my Zumba activities here in Barangay Pio del Pilar Your ballroom. and ballroom. During And ballroom Friday. dance here. During Friday. Every Friday. Every Kasama ako dati Friday, doon eh. Walter. Meron ako ballroom nga. Nagsusumba rin ako dati. Nung nagkasakit ako, nag-stop ako eh. Malaking tulong yung aming pag-ballroom sa pagsusumba Tsaka yung sa socialization. aming katawan. Malaking tulong yung socialization tsaka yung outdoor. Nasa labas ka eh. Iba-ibang tao. Malaking tulong sa amin, lalo na sa akin, malaking tulong yun kasi nawawala ang aking stress, saka nagiging masigla ang aking Kasi dalawa lang katawan. kami sa bahay. At para mas lalong sumigla, kainan na! Kaya naman mas kilalanin natin ang ating cancer warriors. Paano ko natuklasan? May nakapa akong bukol nung una. Hindi ko pinansin. Tapos nagkaroon ng discharge. Nagpa-check up ako sa Makatinig. Inalis yung bukol sa baba ng nipple ko. Outpatient naman ako. Ngayon, after 10 years, nakapa na naman ako. Yun na yun, na pinatingin ko. Kailangan alisin
Dahil nga, titignan sa biopsy kung cancerous. Cancerous, so yun, schedule na ako for operation. Kaso may problema rin ako sa heart. Ang sabi ng doktor ko, sa cardio, pwede kong pagsabayan yung operasyon. Pero tanong mo dun sa surgeon mo sa breast kung papayag. Hindi po nga yan kasi sa anesthetic, baka raw mahaba, hindi na ako nagising. Kaya sabi ng cardio ko, mauna ka muna yung breast kasi kumakalat dyan. Then, after 1 month, sini, tayo naman. Then, after 1 month na, inopera ko sa breast, after 1 month din, hinimo ako. So, parang nakayanan ko naman lahat. Ngayon ako nagsasuffer naman sa bird. Tinanong ko sa internal medicine doctor ko, sa gamot na yan kasi masunurin ako, sinunod ko lahat ng bawal. Bakit nag-complain ako, bakit sumusumpong pa rin may galit sa mga gamot na yan. Kasi ang dami, yung sa heart, yung sa breast, nag-oral ako. Yung iba ko pang inilang na gamot. Sa bone, sinasaksakan ako kami sa bone. Every 6 months. Kasi senior na nga ako, magbi-brittle bone kasi nakinimo ako. Yun parang support sa bone. Kaya sa dami, yun ang epekto. Normally, ang kain natin is 3 times a day. Sa mga ganitong megard, 6 times a day. At saka huwag mo nang mahiga hanggang walang 2 to 3 hours. Kasi umaakyat. Acid. Nakapako yung yung dibdib ko. Sabi ko, magpa-check up kaya ako nito kasi nga, hindi ko na matiis dahil nga, hindi naman siya nababothered sa akin dahil wala naman akong gaano nararamdaman. Kaya lang, talagang nagpa-check up ako. Noong last October 2024, automatic, naging stage 4 na agad. Ang chemotherapy ay isang kemikal na ginagamit upang magamot ang iba't ibang uri ng cancer. Ngunit ano nga ba ang epekto nito? Pag kinikimo ako para akong nasa silya electrica. Kasi sinusunog yung yung buong katawan mo. First chemo ko, kasi 4 yun, naramdaman ko na parang nasusuka ako, gano'n, saka nahihilo. Ang sama-sama ng katawan ko, hindi ako makakain ng after 2 or 3 days. Umiinom lang ako ng tubig. Nag-last na yung yung gamot ko dun sa 4 na very intensive ko sa chemo. Every week for 12 session. After that, meron na naman. Kasi, nung sinitiskan ako noon, nakita na meron akong butlig-butlig doon sa lungs ko. So, bali, nag-add na naman ng 1 very intensive gamot para matanggal yung aking doon sa lungs. After 6 months, nagpa-chemo ako, wala na, okay na. Meron pa ako natitirang 3 session doon sa 18 cycles ko na 21 days. Hindi ko alam kung i-oral na ako or whatever. Wala pang sinasabi ang doctor sa akin. Pero ngayon, okay na. Ako, minsan bumaba yung hemoglobin ko. Bago ako i-chemo, ini-injectan ako. Babayaran mo yon. Tapos, another blood test na naman. Kung okay na yung hemoglobin mo. Para ka lang isalang ulit sa chemo, kung pwede na. Nakailang ganun ako. Babayaran mo. Bago ka nga i-chemo, ilalaboratory ka. Kailangan yung laboratory mo normal. Oo, clear lahat. May time na bumaksak ako 1 beses. Hindi ako na-chemo. Bumaksak yung creatinine ko. Naranasan ko ang lockdown nung kinikimo ako. Totally walang transport. Papa-assist ka sa barangay. Noon ang allowed lang lumabas, isang ID lang. Hindi po pwede, kailangan may kasama ang kinikimo At saka, sisitayin ka sa daan. Initial kami ng isang ID. I-arrange ng barangay pag dadalhin ka for chemo. Meron mga idadialysis. Kaya first come, first serve. Pero nangyari, ngayon, pag uwi ka, tatawag ka na naman sa barangay para pick upin ka from chemo to your place. Ilang session ng ganun. Dahil ang higpit.
Tapos naka-face shield ka pa, naka-face mask ka. Napaka masyadong delikado. Dalawa kami. Talagang puro sakripisyo. Tiyagaan lang. Andiyan bumabaha, umuulan. Hindi ka pwedeng papalya pag gino. Kung ano yung schedule mo, kasi may bilangan days mo. Natagpusan ko yung IV. Pero ang oral, tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon. Tapos na ang kainan pero tuloy pa rin ang kwentuhan. And despite all the struggles, meron bang kasangga ang ating mga cancer warriors? May anak ako, yung bunsong anak ko, siya ang lagi kong kasama. Siya ang lagi kong kasama sa pagpapagamot. Hindi ka naman nila ikikimo kung wala kang kasama. Tatanungin, may kasama kayo? Oo. Kasi nga, before kayo salang sa IV, may papatik sa yung gamot, pwede kang mahilo, pwedeng mag-iba yung pakiramdam. Paano ka uuwi? Kaya kailangan may kasama. Kaso ang kasama ko nga rin, na mild stroke yan. Stroke din. Oo, mild stroke. Mild. Oo. Buti nga no? Nakakalakad na Naagapan siya. ko. Kasi, natutulog siya, middle of the night. Araw-araw naman nag-BP kami. Nung gabi yun, okay naman. Naging normal. Sinisinok siya mga 1:30, ginising ko. Sabi ko, uminom ka nga. Gumagalaw siya, pero hindi naman uminom. Sabi ko, umaupo ka, uminom ka. Sumunod siya sa akin, umupo. Umupo rin ako, kinukintagi kami may tumbler. Nabibitawan niya na, sabi ko, sandali. Huwag kang alis dyan, iihi daw siya. Sabi ko, hindi. Antayin mo ako kasi baka matumba eh. Oo. Nag-impake na ako. Tumawag ako rescue. Ang sabi ng rescue sa akin, may second attack yan. Kailangan nearest hospital. Dadalawa lang kami, wala kami kasamang anak. Sabi ko hindi sa OSMA, may second attack daw. Pipirma kayo waiver. Sabi ko, sige. Sabi ko kasi, ang second attack niyan, pagpasok mo ng Makati Med, 10,000, yan ang second attack niya. Sa kami kukuha, wala pa siya nasaksak, 10,000 na. Magkakautang-utang lang ako. Sabi ko, hindi, OSMA. Kung talaga mabubuhay pa yan, kahit sa hospital. Kahit sa ospital. Ay, pagdating doon, sinetiscan siya, ECG. Yung kamay niyang left, pag tinaas na gano'n, babaksa ko. May in-inject lang, normal, pinapantay na gano'n. Tingin sa kaliwa, labas ang dila. Eh, hindi ako pwede magpantay, senior. Araw-araw ako nasa OSMAC para kausapin ang doktor. Bumayad kami ng tagapantay. Kasi yung anak namin babae, bagong panganak. Yung dalawang lalaki, breadwinner, paano mo mag-absent? Isa sa Batangas, yung isa bago sa trabaho. Sinusuportahan na lang kami kasi naka-tube feeding. Ika nga, there is no exercise better for the heart than reaching down and lifting people up. Kaya naman ating alamin ang advice ni Nanay Malu at Nanay Teddy. Para sa akin, wag silang susuko sa pagpapagamot. Kailangan dire-diretso ang pagpapagamot mo. Huwag mong titigilan. Katulad ko, ngayon, dire-diretso ang pagpapagamot. Walang mintis. Thanks God. Magiging free. Talagang kailangan sundin nila kung ano yung sinasabi ng doktor. Lahat ng laboratory, gawin nila. Yung check-up nila, huwag nilang inimis. Kailangan tuloy-tuloy. At tiwala lang sa Diyos na gagawin ka. At laban lang. Isipin mo, kahit hindi kaya ng katawan mo, lalaban ka. At dahil sa mga mahal mo sa buhay. Luckily, eto, itong taon na ako sa 90, lumalaban pa rin. Sana matatasan ko. By next year pa yung matatapos yung oral.